Ngayong gabi ay sisilipin natin ang isang sementeryo dito sa Tokyo, ang Aoyama Cemetery. Pero hindi lang to basta isang sementeryo dahil meron nagsasabi na meron daw mga kababalaghang nangyayari dito. At sa aking paghahanap ng mga most haunted places dito sa Tokyo ay nakita ko nga dyan na napapabilang sa listahan ang Aoyama Cemetery. Isang napakalaking sementeryo na nasa gitna ng Tokyo. At ito ay itinatag mahigit isang siglo na ang makalipas. At dito nakahimlay ang ilan sa mga kilalang tao ng kasaysayan ng Japan. At sa aking pag-research ay sari-saring kwento ng kababalaghan ang mga nabasa ko. At isa na nga dyan ang talaga namang nagpatayo ng mga balahibo ko. Ang kwento na meron daw nagpaparamdam na isang babaeng nakaputi naglalakad sa pagitan ng mga puntod habang hinahanap ang kanyang kasintahan na sundalo. Hindi na siya nakabalik mula sa gera, kaya ang babae daw ay patuloy na naglalakad sa lugar na to tuwing gabi. Kaya tara at samahan niyo ako sa kakaibang tour natin ngayon dito sa Japan. And I'm your host James and this is Tokyo Talks. Ano yung basuhan dito? No. Klase. Medyo nakakatakot yan. Hindi no. Hindi pre. Mamaya pagsilip natin, iba yung sumili. Kaluwag. Gusto mo dagdagan natin yung mission natin? Ano pre? Magtagal pa tayo ng ilang oras dito. Hanapin natin yung babaeng Huwag. naglalakad sa mga punto. Hindi na. Pare, kaya ka ba? Okay, so ngayon nandito na kami sa Aoyama Cemetery. Kasama natin si Christian sa exploration natin ngayon. At medyo excited kami ng dalawa dito sa ano na to. Kasi first time ko gagawin tong content na ganito. And ayan, naghanap ako ng kasama kasi medyo magiging mahirap naman tong video na to kung ako lang mag-isa. Hanap ka lang ng matapang. Maaga pa kasi, maaga kami dumating dito. So ang gagawin namin ngayon, isaantayin namin magdilim at sisimulan na natin mag-ikot sa lugar na to. So meron kaming dalawang mission dito sa lugar na to. So una, iikutin namin tong buong lugar na to. Sobrang laki nito. Kasabay nun, habang nag-iikot kami, isahanapin natin yung puntod ni Hachiko. So habang nag-iikot kami, makikita nyo naman dito sa semeteryo. Pinili ko talagang pumunta kami dito na maliwanag konti para at least may idea kami sa iikutan namin. And makikita natin na talagang sobrang daming puno dito. At kakagaling lang ng summer, so malago pa yung mga damo. At habang umiikot kami, meron kaming naamoy kung saan na mga para mga insenso, no? Medyo matapang yung amoy. Siguro nagtutusok sila. Saka ito yung mga natuyong dahon. So excited ka na ba para magdilim? Siyempre, pakita ko sa'yo kung gaano ako katapang dito. Yan ang Medyo gusto. biro lang naman. Alam mo, matakot din ako. Alam nyo ako, medyo nag-aalala talaga ako sa pagpunta namin dito. Pero mamaya ako nakikwento, gusto ko pag madilim na eh. At sa pagsapit ng gabi, ay talagang nilamon na ng katahimikan ng buong lugar. Nakaluskos na lang ng hangin at mga dahon na maririnig mo. Kasabay na rin ang pagdalang ng mga sasakyan na dumadaan dito. So ngayon nandito tayo sa pinakasentro ng mismong sementeryo. Tingnan natin itong map. So kahit saan makakita ka ng map dito dahil sa sobrang laki niya, makita natin. Ito, nandito tayo ngayon. Pinaka-center. And ang goal natin is pumunta dito sa may part na to dahil itong part na to is yung pinaka masukal na part or pinakaliblib na part na itong sementeryo dahil nasa gitna to ng mga city, makikita nyo. And doon sa may side na yon, meron din pang isang map doon dahil dito sa loob nito kung wala kang map or susundan is maaari ka talagang maligaw. Dito sa main road is dito lang meron mga ilaw dahil pagpasok mo sa loob wala nang ilaw dyan lahat. So itong kalsada na to, padiretso, then doon rin sa kabilang side is nagsasara ng mula 4 PM at magbubukas lang ulit ng 8 AM. So talagang wala nang dadaan dito sa kalsada na to. So magtatapon lang muna kami saglit ng basura. Pinadaanan kami dito parang park sa gitna ng semeteryo. Yan naman yung basurahan dito. No. Klase. Medyo nakakatakot yan. Yung kabila nga pre. Alis na tayo dito. Parang nawawala yung tapang ko eh. So meron kasing creeping istorya dito na merong isang babae nga daw
na naglalakad sa mga puntod, sa gitna ng mga puntod dito. Kasi nga yung asawa niyang sundalo hindi na nakabalik galing sa gera. Isa pa yun. Isa pa, si Professor Ueno. Yun naman yung owner ni Hachiko na hinahanap siya. Sabi-sabi lang. So lahat yan mga nakita ko na yan sa Google. So yun yung mga source na nakita ko. Hindi ko yun yung muli sinabi. Parang kinalabutan na. So tuloy lang natin paglalakad pre. Dito naman tayo pumasok. Nakaulit. Ito ang laki ng pre. Ang laki ng ano ba ito? gravestone ba yun? Yung tombstone. Hindi ko talaga alam yung mismong term. Ano gagawin mo pre kung sakali makita natin yung babae daw na nakaputi dito? Na naglalakad. Takbo ko. Hindi ko alam kung nakalutang siya pre. Or ang term kasi na ginamit, naglalakad siya sa pagitan ng mga gravestone sa pagitan. Hindi naman sinabi nakalutang sa istorya. Sa nabasa ko. So parang dito lang din sa So kung nakalutang, kahit sa malayo, pwede natin makita. Pero kahit hindi siya nakalutang, nakikita yan. Kita talaga yan. Pagka may likuan dun, lumigo na tayo dun siguro. Sige. Ikaw, hindi ka ba natatakot? Hindi naman talaga. Sakto lang. So dito sa may part na to, kaya pa dumaan ng bike. Pero dun sa mga looban, nasusubukan natin pasukin pagkatapos namin maghanap ng parking, is talagang maglalakad na lang kami. Pre, padilim na ng padilim dito. Kaya nga eh. Nakakita rin ako pre nung cross. Tingnan mo dito. Oo nga no. Katulad lang din sa atin no. So ibig sabihin, talagang hindi lang mga Japanese yung nakalibing dito sa lugar na to. Pag nakatutok sa akin yung ilaw, wala akong makita. Talagang dilim ng paligid pre. Hindi, baka ano yan brother, baka yung religion din nila, Maaari, kasi no? meron din mga Japanese dito na hindi naman lagi silang Buddhist eh. So maaari, kaya meron din mga cross. Pero usually ganito mga style, common talaga dito na puntod nila. Parang pabox lang. Saka marble ata yan brother. Parang marble siya. Gusto mo tok-tokin? Wag na. Ano tayo? Okay na tayo dumadaan tayo dito. Kagaya rin sa atin brother. Puntod na hindi masyadong nadadalaw. Madamo din no. Kaya meron din parang gate talaga yung ginawa niya. Tatalim pa ng dulo. Siguro pwede na tayo mag-explore mula dito pre. Pasukin natin to. Medyo na... Kala kong matapang talaga. Pero tara. Ayaw mag-focus sa'yo ng camera pre. Pero yan okay na. Yeah. Let's go. Parang yung isa sa nakaka-creepy dito. Tuwing nahangin nagkakaluskusan yung dahon na dahon. Talaga. Tara, pasok. Tignan natin tapang ko. Una ka pre. Medyo naikot na natin yung buo. Dulo-dulo pero nakabike pa kami. Ngayon susubukan na namin maglakad. Punta tayo dun sa goal natin pre. Kasi yung puntod ni Hachiko. Around dito ba sa area na to? Malapit dito yon. Bukod doon, ang magiging palatandaan natin is meron siya parang statue din doon. Parang sa Shibuya? Pero colored. Hindi ko alam kung statue o ano. Nakita ko kasi picture nun sa Google. Then, basta makikita natin na mayroong aso doon. Sige. Well, sa lahat naman ng cemetery, peaceful talaga. Hindi natin pwede sabihin na tahimik dito. So, ito yung first time na pupunta ako sa isang cemetery ng gabi. At dito pa sa Japan. Siyempre, yung vibe dito sobrang tahimik lang, cemetery. Ba't sa atin ba, hindi ka nakakapunta? O hindi mo naisip? Kung pupunta kami araw, hindi pupunta ng gabi. Diba sa atin undas, gabi pa lang, parang doon na tayo magstay? Hindi pa lang. Hindi namin ginagawa yan. Umaga talaga, tapos uwi na. Oop! Pre, kahoy lang yun. Kahoy lang. Kita mo naman yan, di ba? Ayan o. Kahoy. So, hinangin kasi. Hindi kasi dito kung may gagalaw, walang ibang tao dito eh. Tayo lang, no? Kami lang. Di ba? Kung may ibang tao lang ako pupunta dito ng gabi kasi walang mga ilaw, wala siyang mga poste pre, no? Lalo na tong gitnang part. Walang ilaw na mga para sa mga poste. Ito yung tubig, hugasan. Ito yung sinasabi mo pre. Pre, ano sila dyan, yung... Ayun, meron nakalagay na. Wear long sleeves, long pants. Kasi may mga mosquito dito daw. So, warning lang siya. Sa susuotin mo kasi marami mga lamok. Ganyan. Pero ang pinaka main purpose niya, yung bucket. Parang... Panglinis. Yun yung nabasa ko. So, susubukan namin na-explore yung medyo mas masisikip na part. Ayan, makita niyo palitin dinadaanan namin. Tapos, ayan, may mga puno. Hindi ko kinabahan ako dun sa Sa? Yung tumunog kanina.
Nagulat ka rin. Kasi di ka naman mag-expect ng ibang tutunog dito eh. Ito, ang ganda ng entrance nyo. May beer pa. Inalayan nila ng beer. Parang ano na to pre ah. Parang pasikip na ng pasikip ah. Pag mo isipin yan, tinatakot mo sarili mo. Pero daanan na yan. Sige, ito lang. Nakabi. Nakakabarin yung vibes. Ano yan? May kumaliskus na naman. Kala kong ano. Ang dami kasing puno dito. Ito lang ako ah. So, kasi alam niya yon, magkatrabaho kami dati. Hindi ko na sabihin kung saan yung specific na trabaho namin. Pero, meron mga upuan doon, nakakita talaga ako. Diba, nakwento ko na yun sa inyo. Basta nakita ko sa upuan. So, nakita, sobrang lapit. So, ako naman, hindi naman ako palagi talaga nakakita o ano. Or, nung una nga, hindi naman talaga ako naniniwala sa mga ganyan, pre. Hindi talaga ako naniniwala. Hanggang nung habang lumalaki ako, hindi naman din ako matatakotin. Magugulatin lang. Ganun. Siyempre, magkaiba yun eh. Yun, nakakakita ko paminsan-minsan, may mga ilang beses, pero natatandaan ko. At tuwing nakikita ko, pre, malinaw talaga. Katulad nung nakita ko sa trabaho natin. Sobrang linaw. First time ko makita, medyo malayo. Hindi ko pinansin. Panggabi kasi yung trabaho namin. So walang ilaw, may flashlight lang kami. Una, hindi ko pinansin kasi baka namalikmata lang ako. Tapos sumunod, mas malapit na ako dumaan, nakita ako, nag-stop pa ako, nagsalita pa ako noon. Sabi ko, ay, may multo talaga dito. Gumanon ako, nasa harap ko yung isang katrabaho natin. Doon na, sabi ko, totoo na yun. Kasi sobrang lapit sa akin, sobrang linaw ko nakita. Siguro mga 3 seconds. Pero baka nakastop. Bago nawala. Ito na, sa liwanag. Balik na kami sa liwanag. So nililibang ko lang yung sarili namin para habang palabas kami dun sa loob. Kasi pag may ilaw, feeling mo safe na yun. Actually, yan. Pero hindi naman talaga kasi one time nakakita ako sa Intramuros. Totoong istorya to ah. Intramuros, nagtatrabaho ko nun sa Lights and Sounds noon. Tapos meron kaming event, nagbababa kami ng mga gamit, no. Eh, syempre, Lights and Sounds, may mga speaker. So, may buhot akong speaker na ganyan. Tapos, hapon yun, pre, mga alas 4. May araw pa sa Pinas, di ba, alas 4. Meron akong nakitang babae dito, siguro mga 6 steps away lang sa akin. Habang hawak ko yung speaker, nakatayo. So, kaya siya umagaw ng pansin ko. Kakaiba yung suot niya, pre. Tanda-tanda ako hanggang ngayon, pag pumikit ako, parang nakikita ko, pre. May belo siya, pre. Kulay dilaw. White yung parang luma. Baka cream white, parang gano'n. Hindi, dilaw talaga, asin. Dilaw yung belo. Parang kakulay ng bike mo? Oo, ganyan. Tapos may pagka-Pilipiniana, gano'n. So kaya ko siya napansin, kasi kakaiba eh. Pero nung time na yun, sobrang daming tao talaga. Daming tao hapon eh. Tapos marapit pa siya. Hindi ko akalain, wala sa isip ko, nagtatrabaho ko. Naganyan ako, na ganyan yung lingon ko. Pag lingon ko, pre, ilang ano lang, nawala. Bayan, sabi ko may multo pa rin date. Umaga na. Hapon yun. Sobrang linaw ko nakita, as in. Nasa inyo naman yung kung maniniwala kayo eh. Kung di kayo naniniwala, malay nyo, isang araw, makakita kayo. Masasabi nyo, totoo pala. So, ganun lang yun. Kung isipin nyo malikmata, pwede rin. Ako ilang beses ko inisip yun eh. Sabi ko baka malikmata lang. Pero baka nga kasi may mga special people na may ganun ability. Diba? Pero ako ginagawa ko, di ko na lang talaga pinapansin. Kasi sabi nila, pag masyado mong pinansin, ma-attract sa'yo. Oo, parang mas lagi mo na siya makikita. So kanina pa kami nag-iikot at yun nga, isa sa objectives lang namin para makauwi na kami, no? Si Hachiko. Punta lang namin si Hachiko. Dalawin natin. Hindi pala tayo nagdala ng sweets or kahit ano. Hindi, sayang. Kalimutan namin. Para mailagay man lang dun sa puntod niya. Pero subukan na natin hanapin, pre. At dahil hindi na nga namin makita, nag-check na kami sa Google Map para hindi na kami magtagal dito sa lugar na to at matapos lang tong vlog na to. Kasi wala talagang ibang tao dito, ang creepy. Hindi naman din dahil sa mga kung ano-ano. Kasi may tao na medyo mapatripan kami, di ba? Hindi natin alam. Hindi natin masabi. Walang katao-tao dito. Nagkalat ang pulis sa buong Japan, pero sa part na to, wala sila dito. Totoo yan. Ito na ba? Ito? Hindi, pre. Mamaya pagsilip natin, iba yung sumilip. Silang tayo dito. So mapapansin nyo, sa background namin is merong malalaking building. Kasi nga, itong sementeryo na to is nasa gitna ng Tokyo. Pero malalayo yan. Pero diretso pa tayo. Diretso pa? Ayun, sa pang-black. Okay. So kailangan na namin ng help ng Google. Thank you. Ito na. So siguro meron lang nagsabit doon. Ayun o, may picture. Ito na nga. Ayun na ba? Ano yung picture na yan, pre?
Hindi ko sure eh. Ano, May staff to yo. May mga barya. Ito natin yung mga barya. Sabi natin na mission accomplished na kami. Balik tayo main road. So ngayon babalik na kami. Ano na ako? Okay na. No? Okay na ako. Okay na siguro. Gusto mo dagdagan natin yung mission natin? Ano pre? Magtagal pa tayo ng ilang oras dito. Hanapin natin yung babaeng Huwag. naglalakad sa mga punto. Hindi na. Nakakaba. Pwede pa tayo umikot. Sige. Gusto mo talaga Sa ibang taon. Siguro. Ino mo? Kinabahan ako sa iyo. Siguro. Dito na namin tatapusin tong video na to kasi talagang nasa gitna kami ng kawalan. Talagang ang dilim na ito lang liwanag ko. Kung may tao man sa malayo makikita kami kasi Ito lang yung liwanag dito sa gitna. So, kala ko seryoso ka kanina. na, ikot ulit tayo. Nakakaba. Gusto ko rin kaso sakto na siguro sa 10 minutes tong video. Hindi ako ready. Ibang taon na lang. Iba yung sinabi mo kasi sa akin. So, dun na po nasukat yung tapang ko. May hangganan pala. Sa una kasi, pumunta kami dito maliwanag pa eh. Pero ngayon nga, madilim na. Iba na yung vibe talaga. Compare kanina. Ang dumadagdag pa talaga yung mga, mga ganyan. Di ba? Yung biglang kumakaluskos. Which is, hinahangin lang naman yung dahon. Wala namang kaitan. Pero dahil nasa sementeryo. Sa sementeryo, dalawa lang kami nandito sa gitna. Na walang ibang tao. Medyo sensitive tayo sa mga ganyang bagay. Alright, so maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa exploration namin sa lugar na to. At yun, kita-kits pa ulit tayo sa mga susunod na sa mga susunod na video namin. Pero hindi ko alam kung uulitin pa namin yung ganitong klase ng content. Nandito na lang having me here, pare. Oo, pre, sunod sa makaiba naman. Hindi ganito. Kasi huli nating vlog nagtagay-tagay, di ba? Tagal na nung muli. Alam mo, pasulpot-sulpot lang pa ako sa channel ni James. So, pagka ganito, nagkakatagpo yung mga schedule namin. So, di natin tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa panonood. Bye. Kita-kits ulit sa susunod na video.